EPP4, AFA, Term 1, Week 1. EPP4, ICT, Term 1, Week 1 to 2. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Unahin nating aralin ang EPP4 AFA Term 1 Week 1. Ang kahulugan ng agrikultura at ang mga sangay nito sa paghahalaman. Ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang isa. Kahulugan ng agrikultura at mga sangay ng agrikultura sa paghahalaman. Maikling balik-aral. Mind mapping. Humanap ng kapareha at magbigay ng mga salita na maaaring ikabit sa agrikultura. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Pagsasaka. Bukid. Pagtatanim. Pag-aani. Palay. Hayop. Ang agrikultura ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Ito ay ginagawa upang makalikha ng pagkain, damit, at iba pang produkto na makatutulong para masustentuhan ang pamumuhay. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na agri, na ibig sabihin ay lupa, at kultura na nangangahulugan namang paglilina. Sa makatuwid, ang agrikultura ay nangangahulugang paglilinang ng lupa. Ang mga magsasaka ang isa sa may malaking ginagampanan sa gawaing ito. Sila ang gumagawa ng paraan upang mapataba ang lupa at sila din ang nagtatanim ng mga halaman upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto. Ang agrikultura ay maiugnay din sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang agrikultura ay isang agham, sining, at proseso sa pagproproduce ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim, at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Ito ay may tatlong sangay. Una, horticulture o paghahalaman. Ang paghahalaman ay nagpo-produce ng mga pangunahing pananim gaya ng mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, tabako, at iba pa. Ang mga pananim na nabanggit ay madalas kinokonsumo hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas. Halimbawa, pag-aalaga ng mga halamang gulay tulad ng kamatis at talong. Pangalawa, agronomya
o palalinangang halaman. Ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman. Ito ay nagsasagawa, nagpapainam at magpapahusay pa sa paggamit ng lupa at makakapagpataas ng dami ng pagkain at mga pananim na hibla. Halimbawa, paglalagay ng pataba upang maging mataba ang lupa. Pangatlo, forestry o paggugubat. Ito ay isang hakbang o gawain upang linangin ang yamang kagubatan. Mahalaga ito sa mga negosyong may kinalaman sa kahoy. Ilan sa mga produkto na nagmumula sa paggugubat ay ang mga plywood at veneer. Halimbawa, pangangalaga sa mga kagubatan upang hindi makalbo. Maikling pagsusulit. Paano to? Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang agrikultura ay tumutulong sa paglikha ng pagkain. Pangalawa, ang mga magsasaka ay nagtatanim at umaani ng mga produkto. Pangatlo, ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa. Pang-apat, ang forestry ay walang kaugnayan sa kagubatan. Pang-lima, ang mga magsasaka ay may mahalagang papel sa agrikultura. Narito ang mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang 2 ang pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Maikling balik-aral. Pansinin ang mga larawan at ilarawan ang mga ito base sa mga pananim at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Para sa unang katanungan, ano ang napansin mo sa 3 larawan na ipinakita? Magaling! Makikita sa 3 larawan ang mga taniman o sakahan na may iba't ibang uri ng pananim. Ipinapakita nito ang gawaing pagsasaka at paghahalaman. Pangalawa, alin sa tingin mo rito ang mga naitanim ng tuwiran at di-tuwiran? Tama! Tuwirang itinanim, mais ang unang larawan at palay ang ikalawang larawan. Para naman sa di-tuwirang itinanim, mga gulay tulad ng letsugas, sibuyas at repolyo o ang ikatlong larawan. Dahil karaniwang pinapasimula muna ang mga ito sa punlaan bago ilipat sa taniman. Talakay natin ang una, tuwirang pagtatanim. Isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saang bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang
makapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa, labanos, patola, at kalabasa. Pangalawa, dituwirang pagtatanim. Ang paglilipat o dituwirang pagtatanim, ito ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pag tumubo na, tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa, katakataka, kamatis at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. Aralin din natin ang natural na pagtatanim. Una, ang intercropping. Ang intercropping ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa isang taniman. Pangalawa, contour farming. Ito ay ang pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim pabalagbag sa padais-dis na lupa. Pangatlo, multiple farming. Ito ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o mahigit pang halaman sa isang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na isa lamang. Maikling pagsusulit. Basahin ang mga sumusunod at piliin ang tamang sagot. Una, aling paraan ng pagtatanim ang direktang inihuhulog ang buto sa taniman? A. Dituwirang pagtatanim. B. Tuwirang pagtatanim. C. Intercropping. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tuwirang pagtatanim? A. Kamatis. B. Kalamansi. C. Labanos. Pangatlo, saan muna itinatanim ang mga halamang ililipat sa dituwirang pagtatanim? A. Seed box. B. Palayok. C. Kagubatan. Pang-apat, kailan karaniwang inililipat ang mga punla? A. Umaga. B. Tanghali. C. Hapon. Panglima, ano ang layunin ng intercropping? A. Makapag-impok ng mas maraming ani. B. Makabawas ng halaman. C.
makaputol ng puno. Narito ang mga tamang sagot. Ngayon ay dumako na tayo sa EPP4 ICT Term 1, Week 1 to 2. Kahalagahan ng computer at iba pang computing device. Mga layunin. Kaugnayan na taksa bilang 3. Ang kahalagahan ng computer at iba pang computing device. Maikling balik-aral. Maaari mo bang sagutin? Sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw? Para saan ninyo ito ginagamit? Ano ang mga karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano ang mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? Ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho, at maging sa libangan. Ang computer ay isang makina na ginagamit para sa pagproseso ng impormasyon at paggawa ng iba't ibang gawain tulad ng pagsusulat, paglalaro at panonood ng mga video. Samantala, ang computing devices naman ay mga kagamitan tulad ng tablet, smartphone at laptop na ginagamit din para sa mga katulad na layunin. Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga. Una, para sa komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng email, social media, at iba pang online platforms, mas madali nating maiparating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya, at trabaho. Pangalawa, edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa online learning, research, at pag-aaral. Maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, mga e-books, at educational software. Pangatlo, para sa trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy. Ito ay ginagamit para sa data entry, accounting, graphic design, programming, at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Pang-apat, negosyo. Ang computer ay kritikal sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory management, customer service, marketing, at financial transactions. Ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa.
Pang-5, entertainment. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games, at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pampalipas oras. Pang-6, scientific research. Ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis, at modeling. Ito ay nagbibigay daan sa mga scientists na mas mapabilis ang kanilang pananaliksik. Maikling pagsusulit. Isulat ang mga kahalagahan ng computer at computing devices sa graphic organizer. Narito ang mga inaasahang mga kasagutan. Komunikasyon, edukasyon, negosyo, entertainment, trabaho, at scientific research. Para sa kabuuang pagsusulit. Paano to? Lagyan ng check kung tama ang pahayag at X kung mali. Una, ang agrikultura ay tumutulong sa paglikha ng pagkain at iba pang produkto. Pangalawa, ang horticulture ay tumutukoy sa pag-aalaga at pagtatanim ng mga halaman. Pangatlo, ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa at kaugnayan nito sa paglaki ng mga halaman. Pang-apat, ang forestry ay walang kinalaman sa pangangalaga ng kagubatan. Pang-5, ang tuwirang pagtatanim ay pagtatanim ng binhi ng direkta sa taniman. Pang-6, ang paglilipat o di tuwirang pagtatanim ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtatanim muna sa seed box. Pang-7, ang intercropping ay pagtatanim ng 2 o higit pang uri ng pananim sa isang lugar. Pang-8, ang computer ay ginagamit lamang para sa paglalaro. Pang-9, ang tablet, smartphone at laptop ay mga halimbawa ng computing devices. Pang-10, ang computer ay nakatutulong sa komunikasyon, edukasyon, trabaho, at libangan. Narito ang mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa para sa AFA o Agriculture, Fishery and Arts, natutuhan natin ang kahulugan ng agrikultura at ang mga sangay nito sa paghahalaman. Ang pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Ang natutuhan naman natin sa ICT o Information Communication Technology ay ang kahalagahan
ng computer at iba pang computing device. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.